2026. After nito sa 2027 tapos na boxing mga bossing. Parang nanalo na si Inday Sara niyan. Kaya tiis-tiis lang tayo. O pakinggan natin tong balitang ito ng no election. Pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para Dininay ni Lacson. Kailan ba may inaamin si Lacson? Hindi niya inaamin na bakla siya. Hindi niya inaamin na may pinoprotektahan siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi niya inaamin na binudol niya kayo nung sinabi niya na mayroon siyang hawak na mga 70 na mga kontraktor na kahit isa wala siyang inilabas at pinatawag sa kanyang komite. Panay ang ano niya, panay ang banggit niya kay Pagpangandaman, panay ang banggit niya kay Bersamin, pero kahit minsan hindi niya inimbita dyan sa dyan sa Senado. Tapos yung pinakusahan siya na pinagtatakpan niya, deny siya. Lahat naman dininay ng gago na yan. Meron bang tinanggap yung ulol na yan? Nuknukan na sinungaling yung kupal na yan. extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Hindi pa rin nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado, lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 1211 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa lang tong humakbang dyan, tapos ang boxing. Yun kung may hahakbang. Tapos na kayo Tapos na kayo, binaboy nyo ang Senado, binaboy mo ang mga Duterte matapos mo silang gamitin. Matapos kang kunyari, gigil na gigil ka kay Trillanes, ngayon sinuchupa mo na si Trillanes. Putang ina ninyong magkakapatid kayo, mga tulpo kayo, mga bugok kayo at mga baog kayo. Mga anak kayo ng anak kayo ng ina ninyo, isang lahi kayo na mga putok sa buhok. Kapal ng mukha nito. Ang kapal ng mukha nito, hindi ba? Matapos niyang sipsipan. Ang mga Duterte. Kaya nga nung lumabas daw siya ng Senado, pinagmumura siya Nagpasalamat na lang siya. Oo, dahil mga supporter yon na kaibigan mo at kakampi mo noon na tinarantado mo, nagpasalamat ka sa kanila. Nagpasalamat ka sa kanila kasi isa sila sa mga sumuporta sa'yo na kahit murahin ka nila, inanalo ka na Isa lang ang humakbang dyan tapos ang boxing. Ang tanong, may hahakbang ba? May hahakbang ba papunta ng impyerno? Alam naman na nung mga nasa majority ngayon na ang pagsanib sa inyo ay pagsanib kay kamatayan. Dahil mamamatay ang lahat ng mga mamamatay ang political career ng lahat ng mga nasa minority ngayon. Sino ba mga nandiyan? Si Kiko Pangilinan, yung mga oposisyon. Mantakin mo, Tulpo, nakukuha mo, nakainin mo yung tae mo. Na dati gigil na gigil ka sa mga dilawan, tapos ngayon, puta kakampi mo mga dilawan. Di ka nahihiya, di ka nandidiri. Oo, itong mga Tulfo na to, matatapang lang to sa mga maliliit na mga na mga tao, pero pagka yung mga ganyan na, pag natapalan ng mga mukha niya ng mga offers, proyekto, kapangyarihan, putya nagbabago ang mga prinsipyo ng mga hunyango yan. pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Para kapatid na ito, kanino tayo maniniwala? Sa mga vlogger, sa mga media o sa kapatid? Sa kapatid mismo. Mantakin mo kapatid niya, sarili niya yung dugo. Inalagaan niya yan, kasama niya isang matris lang pinanggalingan ng mga yan. Sa isang butas lang ng satanas na babae lumabas yung mga yan. So, sino ba ang may ayaw kay Duterte? Ang lahat ng may ayaw kay Duterte may gusto na ma-extend si Marcos. Bakit? Lahat ng galit kay Duterte binusog ni Marcos. Sino-sino yung mga yan? Magnanakaw na congressman, mga tax evader, yung mga oligarko, mga komunista, mga drug lord, mga kriminal. Lahat yan ayaw kay Pangulong Duterte. Kaya nga si Pangulong Duterte sa kabila ng maraming magagandang nagawa niya sa bayang Pilipinas, nandoon siya ngayon sa ibang bansa at ipinatapon netong demonyong ito. Oo, kasi nga ang ginawa niya, yung mga kalaban ni Pangulong Duterte, kinaibigan niya. Ngayon, syempre, the business is doing good. Drug business is doing good. Yung mga nagmomonopolya ng mga negosyo sa Pilipinas is doing good. Yung smuggling is doing good.
Yung manipulation ng vape sa Pilipinas is doing great. Oh, the corruption is rampant and doing better than the past 8 years or the past 9 years. Eh, syempre, miski ako, kung sindikato ako, adik ako, na dati nagtatago ako nung kay Pangulong Duterte, ngayon, hayag na hayag ako. Nag-aabutan nga ng shabu dyan sa daan ngayon, wala na eh. Yung snatcher nga ngayon, putyang ina, dati nagtatakip pa ng ng mukha, ngayon hindi na eh. Dati ngayon, akyat bahay kahit umaga, ay kahit gabi, sa gabi lang sila umaakyat sa dingding, ngayon hindi kahit ang haring tapat sa harap na ng gate dumadaan. Ang matindi, yung mga magnanakaw noon, nakamaskara, nakadisguise. Ngayon, hindi. Bukas na bukas ang mga mukha, mga nakabarong pa. Mali-malita ang perang tinatanggap. Saan ka ba naman? Eh kung ikaw ba naman tumanggap ka ng mali-malitang pera? Yung trilyon-trilyon na ninakaw sa Pilipinas, pinaghati-hatian ng sindikato sa Kongreso, sindikato sa labas ng Kongreso, sindikato sa Malacanang, sa mga gabinete. Eh kung pinaghati-hatian ba naman yan, di umano O yan ang bintang sa kanila. Kung pinaghati-hatian ba naman, syempre busog ka eh. Hindi ba? Sabi nga nila, kung sino yung nagpapakain sa'yo, mga aso man yung mga yan, kung sino nagpapakain sa mga yan, yun yung amo nila. So, syempre, ayaw nila na mahinto yun. O gusto nila na, na well-oiled yung kanilang pagnanakaw, yung kanilang sindikato, wala nang uhuli, tapos parang private army pa nila yung sundalo, police, NBI. Yung mga kalaban nila sa politika, hindi na nila problema dahil dahil hindi na sila nilalabanan, kung hindi man mga nangangamatay. Lahat ng mga yan, mga bossing, gusto nila ma-extend si Bongbong kasi nga yung buhay nila na impyerno nung panahon ni Pangulong Duterte, ibinalik sa kanya ni Bongbong. Talagang gusto ng mga yan na mag-extend si Bongbong. Ang problema, kaya pa ba niya talagang ma-extend until 2032? Yun ang malaking tanong. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Kasinungalingan, walang pag-uusap kami. Siyempre, aamin ka ba? Meron bang kriminal na umamin? Meron bang satanas na inamin niya na satanas siya? Meron bang babaero na inamin niya na babaero siya? Meron bang manyakis, rapist na inamin niya na nang-rape siya? May magnanakaw ba na amin na magnanakaw siya, Ping Lacson? Ano ka ba naman? We are expecting na i-deny mo yan, pero hindi namin ine-expect na isa ka sa magdi-deny. Kasi dito, kung sinong unang mag-ingay, kung sinong unang pumiyok, kung sinong unang umaray at sinong unang nag-deny, sigurado, yan ang may alam. Anong sabi ninyo? Di ba sabi ninyo, hindi na kayo tatakbo bilang senador sa 2032. Baka nag-iipon na kayo. At saka, sigurado ako na nakikinabang yung anak mo dahil sabi ni Faeldon to, hindi ako nagsabi nito na smuggler daw ng simento yung anak mo. Siyempre, kung buhay na buhay ang smuggling ngayon, di buhay na buhay ang negosyo ng anak mo. Di umano, kaya naman, asong-aso ka ni Bongbong kahit na nung 2022 elections, isa ka sa nagsasabi na magnanakaw siya at pinapadrug test mo siya. Ngayon, aso ka na niya. Bakit? Hindi ka naman siguro babaliktad ang prinsipyo mo nang wala lang. Ano ba nakita mo kay Marcos? Ano ba nakita mo ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas? Wala naman. Kung imposible naman na may nakikita ka na hindi namin nakikita. Sigurado, meron kang nakuha na hindi namin nakukuha. Kaya, asong-aso ka ni Bongbong. Yung mga focuses namin, napakalimita may mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Hindi naman dyan pag-uusapan sa Senado mismo Siyempre, pag-uusapan yan sa mga pribadong meeting. Ang ginagawa mo naman tanga ka alam ninyo, masyado na iniinsulto yung katalinuhan ng mga tao Siguro noon, nung panahon na wala pang social media, maaaring yung mga ganyang pautot ninyo dahil bayad naman ninyo yung mga media na yan. Mga ganyang pautot nyo, pwede pang sakyan yan. Pero sa ngayon, hindi na. Kitang-kita Kitang-kita. Bakit galit na galit kayo na si Alan Peter Cayetano nakuha yung sa inyo, yung Senado sa inyo? Nangyayari naman yan. Ever since naman nangyayari yan. Sa history ng pagpapalit ng liderato sa congressman o sa Senado, laging merong laging merong kumpas ng presidente yan. For the first time, nagkaroon ng pagpalit ng liderato diyan sa Senado nang walang kumpas ng presidente. Kaya galit na galit kayo. Kasi siguro pinagagalitan kayo ng amo ninyo. Bakit nyo pinaagaw? Anong nangyari? Hindi nyo ba binusog yung mga na yan? Bakit dito sa Congress, magaling yung Speaker of the House nila, si Martin Romualdez, binusog niya lahat ng mga congressman. Kaya parang santo ang tingin sa kanya. Anong ginawa nyo ni Tito Soto? Kinamkam nyo ba yung panglagay natin na pera sa mga senador?
O baka naman talagang mas may prinsipyo yung mga senador kaysa sa mga congressman dahil hindi sila nagpapabayad. At alam nila na papunta na ang Pilipinas sa sa basurahan dahil dito sa leader natin na to na walang direksyon. Okay, kasi simple lang naman yan eh. O may nangyari, nakuha sa inyo yung nakuha sa inyo yung Senate presidency. O di magpalakas kayo ulit, humanap kayo ng timing para mabawi nyo ulit. O, pero bakit gigil na gigil kayo? It happens naman, nangyayari naman yan. O ilang beses naman na nagpalit from Mig Zubiri, napunta kay Chis Escudero, tapos napunta kay Tito Soto, o tapos napunta dito kay Alan Peter Cayetano. O so, bakit dati okay naman? Si Chis Escudero pa ang nagpasumpa kay Tito Soto. O bakit ngayon gigil na gigil kayo? Tapos to the point na talagang sinira nyo ang Senado. Ako naniniwala ako na ano man ang nangyari sa Senado, mas malabo nagagawin ni Cayetano yun eh. Kasi ang pangit na simula nun ng leadership niya eh. Kaya kita mo, ang inaatake nila ngayon, yung leadership ni Cayetano, mahina daw kaya nangyari yan sa Senado. Mga gago. Umpisa pa lang si Cayetano, 2 araw pa lang, ginulo nyo na. Inactivate nyo na yung NBI. Inactivate nyo na yung pagsaserve ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Binaboy nyo Senado, kayo bumaboy sa Senado, hindi naman yung bagong liderato eh. Kasi yung bagong liderato, ang ang problema niyan kung paano pupunan yung mga posisyon, may parating pa na impeachment and all. And even if kayo naman ang Senate President, nasa inyo ang majority, hindi nyo naman makukuha yung 16 votes. Hindi nyo makukuha yan. Never yang nabanggit yung CONAS. Kung meron bang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yon. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Naglolokohan pa ba tayo, Ping? People's Initiative, di ba? Di ba 2023 pa lang, nagpakanana sila ng People's Initiative, ang Congress, nagpapirma na sa mga tao gamit ang ayuda, AX, AKAP, TUPAD, para pumirma ang tao doon sa kanilang People's Initiative, di ba? Buti sana kung walang nangyaring effort for People's Initiative noon. Di ba nag-away pa nga ang Senado at saka ang Kongreso, ang sinabi ng Kongreso, huwag niyo pakialaman yung diskarte namin, hindi namin pinakikialaman yung diskarte niyo. Tapos sasabihin mo, wala kang naririnig, tanga ka. Mas naniniwala ako kay Aimee. Oo, mas naniniwala ako kay Aimee. Kasi nga, nagkaroon pa ng hearing si Aimee patungkol dun sa People's Initiative na pirmahan dyan sa Davao. Eh. Di ba nagkaroon ng hearing ng People's Initiative dyan sa Davao? Oh, meron eh. May tumakbong PI noon eh. So, mas naniniwala ako kay Aimee na talagang yun yung ultimate, ulterior motive ninyo at ulterior na plano ninyo sa bayang Pilipinas, hindi na kayo bumaba. Gawain naman ng mga Marcos yan. O blueprint man ng mga Marcos yan. Kita mo yung Marcos Senior, ilang termino ang inilagi niyan. Si Bongbong Marcos, syempre pangarap niya, idol niya yung tatay niya eh. Idol niya yung tatay niyan Satanas eh. Syempre gusto rin niya na maranasan yung dire-diretso yung termino.